Kumusta na bansang Pilipinas? Kumusta na kayo sa araw na to? Sana okay lang kayo at patuloy pa rin sa pakikinig dito sa ating program. Paghatid sa inyo ng mga impormasyon na nagaganap sa ating bansa. Alam naman natin, mga kababayan natin, na napakaraming usapin pa rin kahit 2025 na. So, sabi nga ng ating mga kababayan, ano ba yung iyong New Year's resolution? Ano ba yung inyong mga 2025 New Year resolution? O di ba, ngayon ay naging usapin at naging controversial, samot-sari yung ibinabato ngayon sa relihiyon na organisasyong Iglesia ni Cristo. Mayroong pumupuri, mayroong bumabatikos, mayroong kung ano-anong sinasabi na wala na sa hulog, 'di ba? So, yung issue lang dito ay magsasagawa ang Iglesia ni Cristo ng malaking rally. So, yung Liwasang Bonifacio ay pupunuin po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na magtutungo sa darating na January 13. So, yung iba't ibang lugar dun sa kanilang distrito o dun sa kanilang mga rehiyon, dun sila magsasagawa ng mga rally. Katulad halimbawa sa North, di ba? Yung mga taga Baguio pupunta sa Ilocos, dun sila magsasagawa ng rally. Yung malalapit naman dito sa Metro Manila, ay di sa Liwasang Bonifacio na sila magtutungo. At inaasahan na din mga kababayan natin na hindi lang po Iglesia ni Cristo ang makikiisa dito, kundi mga kababayan na rin natin na nais ng kapayapaan sa ating bansa. Marami din pong mga religious group ang nais na makiisa dito sa rally ng Iglesia ni Cristo at nais din nila na makiisa dun sa kapayapaan na gagawin na rally para naman po magkaroon na ng tunay na kapayapaan dito sa ating bansa. Alam naman natin, no? Ano ba yung purpose? Ano ba yung layunin ng Iglesia ni Cristo? Bakit ba sila nagkaisa o nagpahayag na kailangan bumaba sila ng kalsada para mag-rally? So ito ay para suportahan yung ipinahayag naman nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na sinasabi niya na kung natatandaan nyo, di ba, nag-text siya, nagsabi siya sa kamera na huwag nang ituloy yung sampahan ng impeachment itong si Vice President Sara Duterte dahil wala namang mangyayari. Gugulo lang ang Pilipinas. Pero anong ginawa ng Kamara? After na mag-text ang ating Pangulong Ferdinand Marcos, nagsampa ng 2 impeachment complaints. Ang Kamara ba ay sumusuporta sa Pangulong Ferdinand Marcos? Bakit ganun ang ginawa nila? Imbis na sundin ang kanilang Pangulo o sinasabi nila ang kanilang pinuno na silang nagkokomand sa kanila, bakit hindi nila sinunod? Sino bang mas makapangyarihan? Congressman Romualdez o ang Pangulong Ferdinand Marcos? Sino ba yung sinusunod ng mga kongresista? Nakakapagtaka kasi, di ba? Dahil eto na nga, nagsabi na itong Pangulo natin na, wag nyo nang ituloy ito. Wag nyo nang ituloy itong impeachment laban sa ating Vice President. Pero tumuloy pa rin kayo. So, sino matigas ang ulo ngayon? Quad Committee. Mukha yatang ngayon, medyo nagbait-baitan kayo. Nang malaman nyo, nabababa sa kalsada ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil ba sa natatakot kayo? Kasi ang sabi nga nung iba, bakit kami matatakot? Marami naman kaming boto kapag kami sa darating na eleksyon. Sabi naman ng iba, teka, kambyo muna kami kasi baka mamaya mawalan kami ng boto. Kaya 'di ba, wala kang marinig ng mga nagsasalita sa mga opisyal na against o laban sa pinaplano na Iglesia ni Cristo. Lahat sila ay sumusuporta.
So ano naman ang sinasabi ng Quad Committee? Bait-baitan na din, ano? 'Di ba? Bait-baitan na din sila ngayon. At ito naman si Senador Chis Escudero, biglang bawi. Dati sinasabi niya, huwag niyong pakinggan ang mga ano ninyo, ang kailangan niyong gawin ay kung ano yung sinasabi ng inyong damdamin, na dapat gamitin niyo yung inyong karapatan, na walang dapat na nag-uudyok sa inyo. Pero nang magbaba ng pahayag itong Iglesia ni Cristo, bakit biglang bumawi itong si Senador Chis Escudero? Biglang kabig siya at binigyan niya ng suporta ang Iglesia ni Cristo. Anong ibig sabihin nun? O diba? Bante, mukha yatang nabahag ang buntot mo ngayon. Pero alam niyo mga kababayan natin, di ba nagpahayag na itong si House Majority Floor Leader Paulo Ortega, kasi naniniwala si Ortega na naniniwala siya na kung ano man ang hakbang ng religious group ay ititungo sa kapayapaan at tungo sa katahimikan ng ating bansa. O, di ba? Pero sabi niya, wala pa daw malinaw na pahayag ang majority group tungkol sa laban dito sa impeachment case. Naman mga kababayan natin, kasi di ba 4 na ba yung naisampang impeachment laban dito kay BP Sara, na parang hindi ba binabastos ng Kamara itong si Pangulong Ferdinand Marcos, kasi kumbaga nag-text na nga siya, nagpahayag na siya na wag na ituloy, pero tuloy-tuloy pa rin itong mga ito sa pagsasampa ng impeachment laban kay BP Sara. Sabi nga ng Pangulo, napakaraming dapat na ayusin sa ating bansa, maraming pangangailangan ng ating mga kababayan na dapat ito yung unahin. Natotoo naman, di ba? Kasi yung sinasabi niyong kapayapaan, yung sinasabi niyong katahimikan, hindi ito matatamo kung makikita ng ating mga kababayan ang awayan ng mga namiminuno sa ating bansa, di ba? Laging awayan yung nakikita natin sa ating mga namiminuno sa ating bansa. Aasa ka pa ba bilang isang mamamayan na mayroong kaunlaran na mangyayari sa ating bansa? O ang mga opisyal natin ang siyang nag-aaway-away, asa na yung kaunlaran? Saan na pupunta ang ating bansa kung lagi lamang ganito? At mapunta ulit tayo dun sa rally na Iglesia ni Cristo. Tiniyak naman yung maximum tolerance ng PNP sa pagdaraos ng rally ng Iglesia ni Cristo dito sa Liwasang Bonifacio, at nakatitiyak na andun yung pangangalagaan pa rin yung kapayapaan. Ayon dito kay police spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo, sabi niya hindi naman nila babaliwalain itong isasagawang rally ng Iglesia ni Cristo dahil na nakatitiyak naman na yung peace and order situation pagka andyan na yung pag ibinaba na yung rally ay andyan din ang PNP. Sabi nga niya, wala namang pagbabago dun sa deployment ng PNP. At alam naman nila daw na ang ating mga kapatirang Iglesia ni Cristo hindi naman basta manggugulo. Nakakatiyak tayo doon na hindi manggugulo ang Iglesia ni Cristo. Pero baka mamaya may magsabotahe diyan na guluhin yung hanay na isinagawa o ng pagrarally na Iglesia ni Cristo. Alam natin na may mga pagpupulong ang mga pamunuan at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kung ano yung mga dapat nilang gawin sa panahon na nagrarally. Yung katahimikan, yung kailangan nila magdala ng tubig, magdala ng pagkain para hindi naman sila nagugutom, tapos magdala din ng basurahan para hindi naman sila nagkakalat. So ganyan po yung disiplina na gagawin na Iglesia ni Cristo. Hindi yung mga basura andyan, or baka nga ang gawin pa ng mga yan pagkatapos ng rally, kanya-kanyang dampot ng mga basura kahit hindi tinatapon nila, di ba? Katulad namang ginagawa nila sa mga alay lakad na kapag sila nagkakaroon ng mga event
or mga ganyan na alay lakad sa ating sa mga national road, nililinis nila ito kapag nagkakaroon sila ng mga okasyon na malakihan. So, nakakatiyak tayo na ganyan din yung gagawin ng Iglesia ni Cristo dito sa rally na isasagwa sa Liwa, San Bonifacio. At inaasahan na din na baka maging maparalisa ang trapiko, kaya dapat yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nagtatrabaho o nag-oopisina, alam nyo na yung mangyayari sa trapiko, kaya dapat maging maaga kayo sa pagtungo sa inyong mga opisina para naman maiwasan yung matinding trapiko. At sana naman, panawagan na din natin sa ating ibang mga kababayan na walang magawa sa buhay, ay wag yung guluhin itong ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Dahil ito ginagawa nila para katukin at kumbaga para haplusin ang puso ng nasa kamara at ng mga nagsusulong na impeachment, na huwag nang ituloy ito dahil napakaraming problema ng ating bansa na ito ang dapat na harapin, hindi yung kung paano pabagsakin o labanan pa ang Vice President. Kasi may mga lumalabas na mga balita na sinusuportahan daw ng Iglesia itong si BP Sara. Kaya daw may mga ganitong mga pagrarally na ginagawa. Hindi yun ang punto ng Iglesia ni Cristo. Ang punto ng Iglesia ni Cristo ay magkaroon ng kapayapaan at wag nang magkaaway-away ang mga namiminuno ng ating bansa. At bilang suporta na din sa ating Pangulo, na tama lang naman na huwag nang ituloy yung impeachment laban dito kay BP Sara at unahin kung ano yung magandang magagawa ng ating mga opisyal para sa taong bayan. Sana lang wag nang magkaroon pa ng kung ano-anong mga espekulasyon, wag nang bigyan ng anumang negatibo na mga issue itong isasagwang rally na Iglesia ni Cristo. Kung kayo'y gustong tumulong para sa kapayapaan ng ating bayan, ay bukas naman sa inyo na makiisa kayo at sumama sa rally na isasagawa ng Iglesia ni Cristo. Kung wala naman kayong pakialam sa bayan, sa ating bansa, manahimik na lang kayo sa inyong bahay, manood na lang kayo ng TV. Kung wala kayong pakialam sa nangyayari sa ating bansa, bakit pa kayo naging isang mamamayan? 'Di ba? Bakit hindi nyo gamitin? Sabi nga ni Senador Chis Escudero, gamitin nyo ang inyong karapatan. So ito na yung panahon. Sasama ba kayo dito sa rally na Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan, o kayo ay wapakels na lang o baliwala sa inyo yung nangyayari sa ating bayan? Yung kaguluhan na ginagawa ng ating bayan na alam naman natin ang patutunguhan. Sabi nga nitong si Senador Bato de la Rosa, obvious naman yung gagawin na talagang sila ay nais talaga nilang maibagsak sa pwesto at maalis sa pwesto itong si Vice President Sara Duterte. Mga kababayan natin, wala na po tayong oras kaya magpapasalamat na po tayo at dun po sa mga nagko-comment sa atin, sa mga nang babash, ay tinatanggap po namin kayo kasi sabi ko nga sa inyo, may kanya-kanya naman po tayong mga opinion at mga pananaw. Yan po ay iginagalang natin. Ang sa atin lang po ay makialam po tayo para sa bayan, para po sa ating mga kababayan at para po sa ating bansa. Maraming po salamat. Ako pa rin po si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.